Itinapon sa putik ang pusong tapat habang ang mga taksil ay nagpapakasasa sa karangyaan. Wala kang kwenta, sigaw ni Tristan, kasabay ng sampal ng katotohanan mula kay Clara. Ngunit ang bawat patak ng luha ay magiging apoy. Babangon si Mercedes mula sa abo ng pagpapakasakit upang bawiin ang kanyang anak at danggal. Sino ang magbabayad sa bawat sugat ng kahapon kapag ang tunay na reyna ay nagbalik? Basura ka lang sa buhay ko, Mercedes, at oras na para linisin ko ang dumi na dinala mo sa pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Tristan, malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabilang dako ng marangyang kusina, hawak pa rin ni Mercedes ang isang lalagyan ng mainit na ulam. Buong hapon niyang inihanda ang paboritong pagkain ng kanyang asawa para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga kandila at sariwang bulaklak na siya mismo ang pumitas sa bakuran. Ang init ng kalan na nagbigay buhay sa kanilang hapunan ay biglang naglahot, napalitan ng isang mapait na lamig na tila dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay masayang nag-aayos ng mga plato ay unting nawala ng pakiramdam. Ang mangkok na porselana na naglalaman ng kanyang pagmamahal at pagsisikap ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na palad. Ang tunog ng porselanang bumagsak at nadurog sa malamig na semento ay pumuno sa silid, isang malakas na pagbasag na sumira sa katahimikan ng gabi. Ngunit mas malakas pa rin ang ingay ng kanyang nadurog na pangarap sa loob ng kanyang puso. Ito ba ang kabayaran sa 5 taon ng pananahimik, pagpapakasakit at pag-aalay ng kanyang buong buhay para sa isang lalaking pinili niyang mahalin sa kabila ng lahat? Dahan-dahang humakbang si Tristan papasok sa kusina. Hindi man lang tiningnan ang basag na porselana sa sahig. Sa likod niya ay sumunod si Clara, suot ang isang mamahaling pulang damit na tila isang mapanunuyang bandila ng tagumpay. Kasunod din nila si Doña Aurora na may hawak na isang makapal na sobrang kulay tsokolate. Ang bawat hakbang ng kanyang biyenan ay may kasamang tunog ng mga gintong alahas na nagkakaumpugan, isang tunog na dati ay nagpaparamdam kay Mercedes ng takot, ngunit ngayon ay nagdulot na lamang ng matinding pait. Tristan, ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Ipinagluto kita. Anibersaryo natin ngayon. 5 taon na tayong kasal. Isang mapanirang tawa ang lumabas sa mga labi ni Clara. Anibersaryo o Mercedes? Napaka-delusional mo talaga. Do you honestly think Tristan would still want to celebrate anything with an opportunist like you? Tapos na ang laro mo. Inihagis ni Doña Aurora ang hawak na sobre sa ibabaw ng hapagkainan, diretso sa ibabaw ng mga bulaklak na inayos ni Mercedes. Ang mga larawan ay nagkalat mula sa loob nito. Ang mga larawan ng isang babaeng kamukha ni Mercedes na nasa isang madilim na silid ng hotel, kasama ang isang hindi kilalang lalaki sa mga posisyo o nagpapakita ng tila malalim na pagtatalik. Huwag ka nang magdrama sa harap namin, Mercedes. Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng put at pagkamuhi. Ang lakas ng loob mong magpanggap na mabuting asawa, pero sa likod ng anak ko, dinudumihan mo ang pangalan ng mga Montenegro. You are nothing but a cheap, unfaithful gold digger. Nanlamig ang buong katawan ni Mercedes habang tinitingnan ang mga larawan. Ang muka sa larawan ay sa kanya, ngunit ang katawan at ang tagpuan ay hinding-hindi niya pag-aarian. Ang kanyang kamay ay lumapit sa kanyang bibig upang pigilin ang isang pagsusuka ng galit at takot. Hindi ito totoo. Tristan, tumingin ka sa akin, alam mong hindi ko kayang gawin ito. Kasama mo ako noong gabing sinasabi rito, paano mo nagawang paniwalaan ang mga peking larawan ito? Tumingin si Tristan kay Mercedes, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Tanging malamig na paghatol at pag-iwas ang nakita ng babae. I wanted to believe you, Mercedes, but the evidence doesn't lie. Clara found these from a reliable private investigator.
lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, lahat ng pagtatanggol ko sa'yo kay mama, nauwi lang sa ganito. Pinalitan mo ako sa isang murang lalaki. Tristan, please makinig ka sa akin. Hakbang ni Mercedes papalapit, pilit na inaabot ang kamay ng kanyang asawa, ngunit mabilis siyang iniwasan nito na tila ba siya ay isang may ketom. Huwag mo siyang hawakan, Mercedes. Harang ni Clara dahan-dahang pumosisyon sa pagitan ni Tristan at Mercedes. You are dirty. At huwag mo nang gamitin ang dila mong sinungaling upang paikutin pa ang ulo ni Tristan. Kaming mga Montenegro ay may pangalan na pinangangalagaan at hindi namin papayag ang sirain ng isang hampaslupang tulad mo ang lahat. Kaming mga Montenegro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mercedes habang nakatingin kay Clara. Clara, ikaw ay isang estranjero sa bahay na ito. Paano mo nasasabing kami habang nakatayo ka sa tabi ng asawa ko? Tumawa si Doña Aurora, isang tunog na puno ng tagumpay. Hindi na siya estranggero, Mercedes, dahil sa lalong madaling panahon pagkatapos mong pirmahan ang mga papeles ng divorce, siya si Clara ang tatayo bilang tunay na may bahay sa mansyong ito. Siya ang mayaman may pinag-aralan at may kakayahang iangat muli ang aming pamilya, mga bagay na hinding-hinding mo maibibigay dahil pumasok ka rito na walang dala kundi ang iyong kahirapan. Tumingin si Mercedes kay Tristan, naghahanap ng kahit kaanting pagtatanggol mula sa lalaking nanghako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit nanatiling nakatungo si Tristan, ang kanyang katawan ay tila walang buhay, isang sunod-sunuran sa kanyang ina at sa bagong babaeng nagdala ng pangako ng pera para sa kanilang nalulubog na kumpanya. Naramdaman ni Mercedes ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Hindi lamang ito dahil sa paninira ni Clara at Doña Aurora, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong pagkatao ay handa siyang itapon para lamang sa kaligtasan ng sariling yaman. Ang 5 taon ng kanyang pagpapakababa, ang pagtangi niya sa karangyaan ng kanyang sariling pamilya upang mamuhay ng payak kasama si Tristan, ay itinuring lamang na isang basura sa isang iglap. Bumukas ang pinto ng kusina at dahan-dahang pumasok si Lola Amanda, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang basag na plato, ang mga larawang nakakalat, at ang nanginginig na katawan ni Mercedes. Batid ng matanda ang lihim na pagkatao ng kanyang alaga at ang kanyang puso ay nagnit-ngit sa galit para sa kawalang katarungang ito. Mercedes, anak ko. Bulong ni Lola Amanda lumapit upang hawakan ang balikat ng babae. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, tinaas ni Doña Aurora ang kanyang kamay upang pigilan ito. Huwag kang makialam dito, matanda. Ang katulong ay katulong lamang, at walang puwang ang iyong boses sa papupulong ng pamilyang ito. Tumingin si Mercedes kay Doña Aurora, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ay unti-unting naging matigas na tila ba isang kristal sa ilalim ng matinding lamig. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig nang muli siyang magsalita. Ang pamilyang ito ay binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, Doña Aurora. At ikaw, Tristan? Tinitigan ko ang iyong mga mata at wala akong nakikitang kahit anong natitirang danggal. Pirmahan mo na ang mga papeles, Mercedes. Malamig na tugon ni Tristan, iniiwas ang kanyang tingin sa mga mata ng kanyang asawa. Huwag na nating pahabain pa ito. Ibigay mo na sa akin ang aking kalayaan at ibibigay ko sa iyo ang iyo. Kalayaan? Pag-ulit ni Mercedes, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, bawat tibok ay tila isang babala ng paparating na bagyo. At paano si Angel? Paano ang anak ko? Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Doña Aurora habang dahan-dahang lumalapit kay Mercedes, tinititigan ito ng may ganap na kapangyarihan. Si Angel ay isang Montenegro. At walang puwang ang isang batang may dugong Montenegro sa piling ng isang makasalanang tulad mo. Hinding-hindi mo na muling makikita ang iyong anak, Mercedes. Yan ang kabayaran sa iyong pagtataksil. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging napakabigat, tanging ang tunog ng hangin sa labas ng bintana. Ang naririnig isang malungkot na alingaw-ngaw ng isang bagyo na unti-unting lumalapit upang sirain ang lahat ng bagay na dumaan sa kanyang landas. Angel, ang anak ko,
Ang sigaw na iyon ay lumabas mula sa kaibuturan ng dibdib ni Mercedes habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa hagdanan. Ang tanging bagay na natitira sa kanyang gumuho na mundo ay ang kanyang 5 taong gulang na anak. Hindi siya papayag na kuhanin ng mga taong ito ang huling dahilan ng kanyang paghinga. Ngunit bago pa man makatapak ang kanyang paa sa unang baitang ng hagdan, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Doña Aurora na may hawak na tasa ng bagong kulong tsa mula sa mesa ay humarang sa kanyang daan na may mukhang puno ng galit at pagkamuhi. Saan ka pupunta, hampas lupa? Wala kang karapatang tapakan ng ikalawang palapag ng bahay na ito? Sigaw ng matanda. Ibaba mo ako, Doña Aurora, anak. Ko si Angel. Wala kayong karapatang ilayo siya sa akin. Pilit na kumakawala si Mercedes. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagpo, sadyang itinagilid ni Doña Aurora ang hawak na tasa. Ang kumukulong likido ay direktang ibinuhos sa bukas na palad ni Mercedes. Isang matinding kirot na tila ba itinutok na bakal na nag-aapoy ang gumapang sa kanyang balat. Bumuka ang balat sa kanyang palad, nagmamaroon at mabilis na namula. Ngunit hindi pinatulo ni Mercedes ang kahit isang luha mula sa kanyang mga mata dahil sa matinding kirot. Ang sakit sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sugat na sumasaksak sa kanyang puso. Kasalanan mo yan, malamig na sabi ni Doña Aurora habang iniiwas ang tingin sa nasunog na kamay ni Mercedes. Huwag mo subukang gamitin ang iyong anak para magmakaawa. Tristan, ilabas mo na ang babaeng yan. Bago ko pa ipatawag ang mga gwardiya upang kaladkarin siya. Tumingin si Mercedes kay Tristan. Ang kanyang asawa ay lumapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang kabilang balikat. Sa mga mata ni Tristan, nakita ni Mercedes ang isang mabilis na kidlat ng takot at pag-aalinlangan, isang lihim na pangamba na tila ba alam nitong ginagawa nila ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ang takot nito sa sariling ina at ang silaw sa pera ni Clara ay mas naging madaig. Halika na, Mercedes. Bulong ni Tristan, ang boses ay halos hindi marinig. Huwag mo nang pilitin pa. Mas lalala lang ang lahat. Tristan, pakiusap. Halos wala ng boses na pagmamakaawa ni Mercedes habang hinahayaan ang sarili na akayin palabas ng pintuan. Si Angel, hayaan mo man lang akong halikan ang anak ko bago ako umalis. Ngunit bago pa man makasagot si Tristan, isang maliit at pamilyar na boses ang umiyak mula sa itaas ng hagdanan. Mama! Mama, saan ka pupunta, Mama? Nagising si Angel, ang maliit na bata na nakasuot pa ng kanyang paboritong kulay roses na pajama ay tumatakbo pababa ng hagdanan habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisingi. Ngunit bago pa man siya makababa, mabilis na humarang ang 2 katulong sa utos ni Doña Aurora. Pataas ninyo ang bata niyan sa kanyang silid. Ipasok ninyo siya at ilak ang pinto, utos ni Doña Aurora sa isang matigas na boses. Mama, Mama, huwag mong iwan si Angel. Ang boses ng bata ay napuno ng matinding takot habang pilit siyang kumakawala sa mga kamay ng mga katulong. Ang tunog ng kanyang maliliit na kamay na kumakalampag sa pintuan ng kanyang silid nang tuluyan siyang ikulong sa loob ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bawat kalampag ay tila isang martilyo na pumupukpok sa madurog na puso ni Mercedes. Angel! Sigaw ni Mercedes, ngunit mabilis siyang itinulak ni Tristan, palabas ng pangunahing pinto. Sa labas ng gabi ay tuluyang nilamon ng isang matinding bagyo. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang basang damit. Itinulak siya ni Tristan patungo sa labas ng malaking gate na gawa sa bakal. Ang tunog ng bakal na nagsara at ang pag-ikot ng susi ay nagbagya ng tuluyang pagputol sa kanyang buhay sa loob ng mansyon na iyon. Bumagsak si Mercedes sa basang kalsada. Ang putik ay dumikit sa kanyang damit at mukha ngunit wala na siyang pakiramdam. Nakahiga siya sa malamig na semento habang ang malakas na ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang katawan. Ang kumukulong paso sa kanyang palad ay natutuyo at nababasa ng malamig na tubig ulan, isang kakaibang halo ng matinding init at lamig na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Lumapit si Clara sa nakasarang gate, hawak ang isang itim na payong
habang nakatingin sa nakahandusay na si Mercedes sa labas. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanudyong ngiti. Tingnan mo ang sarili mo, Mercedes. Bulong ni Clara mula sa kabilang panig ng gate sapat lang upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Isang pulubi sa gitna ng putik. Si Tristan ay akin na at ang kumpanya ng mga Montenegro ay maliligtas sa tulong ng pera ng pamilya ko. At ang anak mo palalakiin ko siya upang kapuotan ka. Isasaksak ko sa isip niya araw-araw na iniwan siya ng kanyang ina para sa ibang lalaki. Hinding-hindi mo na siya makikita muli. Hindi sumagot si Mercedes. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na ulo mula sa putik. Tinitigan niya ang bintana sa ikalawang palapag ng mansyon, kung saan nakikita niya ang maliit na anino ni Angel na nakatayo sa likod ng bubog ng bintana. Umiiyak habang itinataas ang maliliit nitong kamay. Ipinikit ni Mercedes ang kanyang mga mata habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha. Hinalikan niya ang kanyang sariling nanginginig at nasunog na palad, iniaalay ang sakit na iyon para sa kanyang anak. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng putik at kawalan ng katarungan, isang bagong apoy ang nag-alab sa loob ng kanyang kaluluwa. Pabalik ako, Angel. Bulong ni Mercedes sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas tulad ng bakal. Pabalik ang mama, hindi bilang isang taong nagmamakaawa sa kanilang paanan, kundi bilang isang bagyo na wawasak sa lahat ng kumuha sa iyo sa akin. Dahan-dahang nawala ng lakas ang kanyang katawan. Ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, habang siya ay nakahiga sa tabing daan. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, isang kakaibang amoy ng pabango ng rosas, ang pamilyar na amoy ng kanyang kabataan at ng taong tangi nagmahal sa kanya, nang tapat ang dahan-dahang lumutang sa hangin. Ang liwanag ng dalawang ilaw mula sa isang papalapit na mamahaling sasakyan ay humawi sa kadiliman ng ulan, dahan-dahang humihinto sa tabi ng kanyang walang malayang katawan. Nanidilat ni Mercedes ang kanyang mga mata. Hindi ang malamig na semento ng Maynila ang kanyang nakita, kundi ang mga kaway, ang palapa ng isang simpleng kubo. Ang amoy ng usok ng kahoy at ang maalat na simoy ng dagat ay dahan-dahang humaloy sa kanyang panlasa. Sa kanyang tabi, ang tunog ng bana at napaghampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagbigay ng isang kakaibang katahimikan na mahabang panahon na nang hindi nararamdaman. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang kanang palad. Nang tingnan niya ito, nakabalot na ito ng malinis at puting tela na may amoy ng mga dinidikdik na dahon ng katakataka at langis ng nyog, isang lumang gamot sa probinsya na laging ginagamit ng kanyang nakagisnang pamilya. Gising ka na pala, aking apo? Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang noo. Paglingon ni Mercedes, nakita niya ang mapagpalang mukha ni Lola Amanda. Ang mga matanda at may kulubot nitong pisngi ay puno ng pag-aalala at malalim na pagmamahal. Sa pagkakataong yon, matapos ang ilang oras na pagpipigil ng sakit at pagpapanggap na matatag tuluyang nabasag ang dam ng damdamin sa loob ng dibdib ni Mercedes. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa bawat paghinga. Lumapit siya at isiniksik ang kanyang mukha sa kandungan ng matanda, hinahayaang ang kanyang mga luha ay basahin ang simpleng saya ni Lola Amanda. Lola? Kinuha nila si Angel. Hagulhol ni Mercedes, ang kanyang boses ay paos at puno ng pighati. Inagaw nila ang anak ko. Tinawag nila ako makasalanan, itinapon nila ako sa putik na tila ba wala akong anumang halaga. Lola, napakasakit. Napakasakit sa dibdib. Hinalika ni Lola Amanda ang basang buhok ng dalaga habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang likod. Tahan na, Mercedes. Umiyak ka lang. Ilabas mo ang lahat ng lason na itinanim ng mga taong iyon sa iyong puso. Ngunit pagkatapos mo umiyak, gusto kong tumayo ka at tandaan kung sino ka talaga. Ilang sandali ang lumipas na tanging ang ingay ng hangin mula sa dagat ng Batangas at ang marahang paghinga ng dalawa ang naririnig sa loob ng kubo. Ang amoy ng dagat ay tila dahan-dahang naghuhugas sa dumi at lamig ng Maynila na kumapit sa balat ni Mercedes. Tumayo si Lola Amanda at kumuha ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may luya at manok. Umupo ito sa tabi ng papag,
at kumuha ng kaanting pagkain gamit ang kutsara. Dahan-dahan itong inilapit sa mga labi ni Mercedes. Kainin mo ito. Mahinahong utos ng matanda. Kailangan mo ng lakas! Nang tumulo ang luha ni Mercedes sa mangkok, dahan-dahan niyang kinain ang lugaw. Naalala niya noong bata pa siya, tuwing nagkakasakit siya matapos maglaro sa ilalim ng ulan. Ito rin ang ginagawa ni Lola Amanda para sa kanya. Ang simpleng pag-aalagang ito ay nagbigay sa kanya ng isang mainit na paalala na hindi siya nag-iisa sa mundong ito. Lola? Tanong ni Mercedes matapos makakain ng ilang subo habang tinititigan ang nakabalot niyang kamay. Paano niyo ako nahanap sa gitna ng bagyo sa Maynila? Paano niyo nalaman kung nasaan ako? Tumingin si Lola Amanda sa kanya. Isang mabilis at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda, ngunit hindi ito agad sumagot. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa isang lumang cabinet na gawa sa nara na nakasandal sa sulok ng kubo. Hindi ka kailanman nawala sa aking mga mata, Mercedes. Mahinahong pahayag ng matanda habang binubuksan ang pinto ng cabinet. Inisip mo na nagtatago ka sa mundo upang maghanap ng simpleng pagmamahal, ngunit ang dugo ng mga Valderrama ay hindi kailanman kayang itago ng kahit anong simpleng damit. Mula sa loob ng cabinet, inilabas ni Lola Amanda ang isang mabigat at lumang kahoy na kahon. Ang ibabaw nito ay may nakaukit na disenyo ng isang phoenix na napapalibutan ng mga dahon ng laurel, ang opisyal na tatak ng pamilya Valderrama. Inilapab ng matanda ang kahon sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang malamig at mabigat na tunog ng isang lumang susi na gawa sa bakal na inilagay ni Lola Amanda sa tabi ng kahon ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila ba nagpapatigil sa bawat tibok ng oras. Itinapon ka nila dahil inisip nilang wala kang halaga, wika ni Lola Amanda habang tinititigan si Mercedes mata sa mata. Oras na para ipakita mo sa kanila kung anong uri ng ginto ang tinapon nila sa putik. Kinuha ni Lola Amanda ang lumang susing bakal at dahan-dahan itong isinaksak sa tarangkahan ng kahoy na kahon. Ang tila kalawanging tunog ng mekanismo ng lock na umiikot sa loob ay pumuno sa tahimik na silid. Nang iangat ng matanda ang takib ng kahon, isang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ng nara ang humalo sa simoy ng dagat. Sa loob nito nakalatag ang isang makapal na tumpok ng mga legal na dokumento na may opisyal na tatak ng pamilya Valderrama. Sa ibabaw ng mga papel, nakapatong ang isang maliit na lalagyan na gawa sa kadre na nakabalot sa pulang pelus. Binuksan ito ni Lola Amanda at inilantad ang isang gintong singsing na may nakabaong malaking ruby sa gitna. Ang kulay ng bato ay napakalalim na pula na tila ba naglalaman ng isang patak ng buhay at dugo ng mga taong nagmamay-ari nito nung araw. Ang singsing na ito ay pagmamay-ari ng iyong ina si Doña Elena. Mahinahong wika ni Lola Amanda habang nakatitig sa hiyas. At ang mga papel na ito ay ang pormal na kasunduan ng Valderrama Trust Fund, ang natitirang 80% ng buong imperyo ng pamilya Valderrama na itinago ng iyong ama bago siya pumanaw. Tumingin si Mercedes, sa singsing ang kanyang puso ay napuno ng kakaibang kaba. Lola, ang akala ko ay naubos ang lahat ng ari-arian ng aking mga magulang nang sila ay pumanaw sa aksidente. Umiling si Lola Amanda. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pait mula sa nakaraan. Hindi aksidente ang pumatay sa iyong mga magulang, Mercedes. Sila ay pinagtaksilan ng kanilang sariling kasusyo sa negosyo dahil sa inggit at kasakiman. Bago pumanaw ang iyong ama na si Don Eduardo, nalaman niya ang balak ng kanyang mga kalaban. Upang protektahan ka, inilipat niya ang pangunahing kontrol ng kumpanya sa isang lihim na trust fund na maaari mo lamang buksan kapag ikaw ay nasa tamang gulang na at handa na. Huminga ng malalim ang matanda at tinitigan si Mercedes ng may buong pagmamahal. Isang lihim na abogado ang tumulong sa amin upang itago ang perang ito sa loob ng 5 taon. Siya ang nagpapadala ng pondo para sa ating pangangailangan sa tuwing nagtatago tayo. Ngunit ngayon, ikaw na ang dapat magdesisyon. Inihain ni Lola Amanda ang singsing at ang mga dokumento sa harap ni Mercedes. Pwede tayong manatili rito sa Batangas, Mercedes, patuloy na matanda. Pwede tayong mamuhay ng tahimik at payapa sa tabi
ng dagat malayo sa ingay at galit ng Maynila. Ngunit kapag ginawa mo yon, kakailanganin mong kalimutan ang iyong anak at ang lahat ng inagaw sa'yo. O pwede mong isuot ang singsing na ito, pumunta sa lungsod, at tanggapin ang korona ng mga Valderrama upang bawiin ang iyong anak at ilagay sa tamang lugar ang mga taong gumawa sa iyo ng masama. Tumingin si Mercedes sa kanyang kanang kamay. Ang balat sa kanyang palad ay mayroon pang pulang peklat mula sa mainit na tsaan na ibinuhos ni Doña Aurora. Ang kirot ng sugat na yon ay tila nagpaalala sa kanya sa bawat salita ng paghahamak, sa bawat luhang pumatak sa kanyang muka, at sa iyak ng kanyang anak na si Angel habang ikinukulong sa silid. Inabot ni Mercedes ang gintong singsing. Dahan-dahan niya itong isinuot sa kanyang daliri. Sakto ang laki nito, tila ba idinisenyo para sa kanya mula pa sa simula? Sa sandaling, dumampi ang malamig na ginto sa kanyang balat, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam. Natila ba ang kanyang ina ay nakatayo sa kanyang tabi at humahawak sa kanyang balik at upang magbigay ng lakas. Hindi ako nabuhay upang magtago, habang ang anak ko ay umiiyak sa piling ng mga taong walang puso. Malamig at matatag na pahayag ni Mercedes. Isuot ko ang koronang ito, Lola. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa mukha ni Lola Amanda. Lumapit ang matanda sa sulok ng kubo at binuksan ang isang lumang telebisyon na gawa sa kahoy. Ang tunog ng kuryente na dahan-dahang nagbibigay buhay sa sirang screen ay pumuno sa silid hanggang sa lumitaw ang malabo, ngunit maliwanag na imahe ng isang balita sa Maynila. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang tagapagbalita na may hawak na mikropono sa harap ng isang malaking gusali sa lungsod. Sa iba pang balita sa negosyo, pahayag ng tagapagbalita sa telebisyon, ang Montenegro Enterprises ay nakatakdang makipagkasundo sa isang dambuhalang pamumuhunan kasama ang pamilya Gonzales na sinasabing magliligtas sa kumpanya mula sa bantag na pagkabangkarot. Nanlamig ang mga mata ni Mercedes habang nakatitig sa pangalang Montenegro Enterprises na nakasulat sa ibaba ng screen. Ang kanyang kamay na may suot na singsing ng ruby ay dahan-dahang humigpit sa ibabaw ng mesa. Sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Montenegro Enterprises sa Makati, ang hangin sa loob ng malaking opisina ay puno ng matinding tensyon. Ang silid na dating nakasaksi sa karangyaan at kapangyarihan ng pamilya ay napapalibutan ngayon ng mga dokumento ng utang at mga babala mula sa iba't ibang bangko. Inihagis ni Doña Aurora ang isang tumpok ng mga pulang sulat mula sa bangko sa ibabaw ng mesa ng kanyang anak. Ito ba ang sinasabi mo maayos pa ang pananalapi ng kumpanya, Tristan? Galit na sigaw ng matanda habang ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ilang araw na lang at magsasagawa na ng foreclosure ang bangko sa gusaling ito. Ang pangalan ng ating pamilya ay nagiging katatawanan na sa buong lungsod. Si Tristan na nakaupo sa kanyang malaking upuang gawa sa balat ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog mula sa kawalan ng tulog. Kinagawa ko ang lahat, Mama. Ngunit, ayaw na tayong bigyan ng pautang ng mga lumang kasusyo natin. Natatakot sila sa mga tsismis na bumabagsak na ang ating mga ari-arian. Lumapit si Clara mula sa tabi ng bintana, suot ang isang mamahaling damit at naglalakad ng may kumpiyansa. May paraan pa, Tita Aurora? Mahinahong wika ni Clara na may kasamang malamig na ngiti. Investors look at image, not just numbers. Kailangan nating ipakita sa publiko na ang Montenegro Enterprises ay isang matatag na pamilya na may magandang hinaharap. At paano natin gagawin yan, Clara? Tanong ni Doña Aurora. Gagamitin natin si Angel. Tugon ni Clara. Ilalagay natin ang bata sa bagong promotional campaign ng ating proyekto sa Batangas. Isang inosenteng bata mula sa pamilya Montenegro na nagpapakita ng pag-asa at kawanggawa. Ang media at ang mga namumuhunan ay mahuhulog ang loob sa ganong kwento. At ang mga bangko ay maiipit na bigyan tayo ng karagdagang panahon. Napatayo si Tristan sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nagpakita ng pagtutol. Hindi Clara, bata pa si Angel. Ayokong gamitin ang anak ko para sa negosyo. At saka, hindi magugustuhan ni Mercedes ang ganitong... Matahimik ka, Tristan? Putol ni Doña Aurora sa kanyang anak
Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng yon sa bahay na ito. Wala tayong oras para sa iyong mga walang kwentang awa. Kung ayaw mong maghirap at matulog sa kalsada tulad ng dating asawa mo, gagawin natin ang sinasabi ni Clara. Yumuko si Tristan. Nawala ng lakas na lumaban sa kagustuhan ng kanyang ina. Ilang oras ang lumipas matapos umalis ni na Doña Aurora at Clara. Naiwan si Tristan na nag-iisa sa kanyang madilim na opisina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga makakapal na folder, inilabas niya ang isang simpleng puting panyo na may burdang maliit na bulaklak. Ang panyong naiwan ni Mercedes bago ito itinapon sa ulan. Inilapit ni Tristan ang panyo sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Ang amoy ng bulaklak at ang alaala ng malambot na alaga ni Mercedes ay dahan-dahang humaplos sa kanyang alaala. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Naisip niya kung nasaan na ngayon si Mercedes, kung buhay pa ba ito matapos ang gabing yun, ngunit mabilis niyang ibinalik ang panyo sa drawer nang marinig ang mga hakbang sa labas ng pinto. Samantala sa mansyon ng mga Montenegro, nung gabing yon ang maliit na si Angel ay nakaupo sa ilalim ng malaking hagdanan, hawak ang kanyang lumang manika. Narinig ng bata ang pag-uusap ni na Doña Aurora at Clara sa malapit na sala. Kapag nakuha na natin ang pondo mula sa bangko, malamig na wika ni Clara kay Doña Aurora. Ipapadala natin ang batang yan sa isang boarding school sa ibang bansa. Ayokong makita ang mukha niya sa bahay na ito araw-araw. Nagpapaalala lang siya sa dating asawa ni Tristan. Tumawa ng mahina si Doña Aurora. Gawin mo ang gusto mo, Clara. Ang mahalaga ay mailigtas natin ang pangalan ng pamilya. Ang mga luha ay dahan-dahang umagos sa mga pisingin ni Angel. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang manika at nanginginig ang buong katawan. Hindi masama ang mama, bulong ng bata sa kanyang sarili. Hahanapin ko si mama. Dahan-dahang gumapang si Angel patungo sa likod ng bahay. Patungo sa maliit na pintuan na ginagamit ng mga katulong. Ang kanyang maliliit na kamay ay umabot sa baka na trangka ng pinto. Ang tunog ng bakal na trangka na dahan-dahang naalis at ang mabilis na pagbukas ng maliit na pinto sa gitna ng madilim na gabi ay pumuno sa tahimik na bakuan. Sa pinakataas na palapag ng Valderrama Tower sa Makati, ang marangyang silid-pulungan na gawa sa makintab na salamin at mamahaling nara ay napuno ng ingay ng mga matataas na opisyal ng kumpanya. Ang 12 miyembro ng Board of Directors na pawang mga lalaking may edad at sanay sa kapangyarihan ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Bumukas ang malaking pintuan ng silid-pulungan. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Mercedes. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na coat suit. Na idinisenyo ng napakahusay ang kanyang buhok ay nakatali sa isang malinis na bun at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang madilim na salamin. Sa kanyang kanan ay nakatayo si Ate Gabriel Velez, ang matapat na pangunahing abogado ng pamilya Valderrama, habang sa kanyang kaliwa ay nakatayo si Lola Amanda na nakasuot ng simpleng pormal na damit ngunit may tindig ng isang taong may mataas na danggal. Napatayo si Director Alvarez, ang pinakamatandang miyembro ng board na kilala sa kanyang pagiging mapagmataas. Gabriel, ano ang ibig sabihin nito? Bakit natin kailangang ihinto ang ating mahalagang pulong para sa isang babaeng hindi naman natin kilala? Dahan-dahang inalis ni Mercedes ang kanyang madilim na salamin. Ang kanyang mga mata na walang bahid ng takot o pag-aalinlangan ay dumapo sa bawat miyembro ng board. Ako si Mercedes Valderrama. Ang kanyang boses ay naging malamig-malinaw at may authority na. Tila ba nanggaling sa mga taong ipinanganak upang mamuno? Ang nag-iisang anak ni na Don Eduardo at Doña Elena Valderrama at ang opisyal na chairman at chief executive officer ng Valderrama Enterprises. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Tumawa ng bahagya si Director Alvarez na may halong pagre-rebelde. Nawala ka ng 5 taon, Ija. Sabi ng iba ay namatay ka na o nagtatago sa kung saan. Paano namin makatitiyak na hindi ka isang impostor na gustong kumuha ng pondo ng kumpanyang ito?
Inilapag ni Ate Gabriel Velez ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, kasama ang gintong ringsing ng ruby na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ito ang opisyal na sertipikasyon mula sa Supreme Court at ang huling habilin ni Don Eduardo. Ang lahat ng karapatan at pondo ng Valderrama Trust ay pormal nang naipatala sa pangalan ni Madam Mercedes mula pa noong nakaraang linggo. Tinitigan ni Mercedes si Director Alvarez mata sa mata at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa katapatan, Director Alvarez, gusto mo bang basahin ko rito sa harap ng lahat ang mga ulat ng pananalapi tungkol sa 50 milyong piso na inilipat mo mula sa Valderrama Shipping patungo sa iyong lihim na account sa Singapore nung nakaraang buwan? Nanlamig ang mukha ni Director Alvarez. Mabilis siyang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniiwas ang tingin sa dalaga. Ang buong silid-pulungan ay naging napakatahimik. Wala nang sinuman sa mga miyembro ng board. Ang naglakas loob na kumuwestiyon pa sa kanyang pagkatao. Umupo si Mercedes sa pinakaulo ng mahabang mesa ng naraang upuan na dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Mula sa araw na ito, pahayag ni Mercedes, habang tinititigan ang kanyang mga opisyal. Ako na ang hahawak sa bawat desisyon ng kumpanyang ito. At para sa ating unang hakbang, ipunin ninyo ang lahat ng utang promissory notes at nakasanlang ari-ariya ng Montenegro Group sa pamamagitan ng ating subsidiary firm, ang Apex Capital. Bilhin ninyo ang lahat ng kanilang utang sa mga bangko sa kahit anong halaga. Madam CEO, tanom ng isang opisyal, ang Montenegro Group ay nasa bingit ng paggabangkarot. Masyadong mapanganib na bilhin ang kanilang mga utang. Hindi ako bumibili ng negosyo, Director. Malamig na tugon ni Mercedes. Bumibili ako ng kontrol. Gawin ninyo ang utos ko. Gabi na nang matapos ang pulong. Nakatayo si Mercedes sa harap ng malaking bintana ng kanyang penthouse sa pinakataas na palapag ng Valderrama Tower. Tinititigan ang mga ilaw ng lungsod ng Makati sa ilalim ng madilim na langit. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kanang kamay mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang kulay rosas na peklat ng paso sa kanyang palad, ang markang iniwan ng kumukulong tsaan ni Doña Aurora noong gabing itinapon siya sa ulan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang peklat na iyon. Ang sakit ay wala na, ngunit ang alaala ay nanatiling buhay. Kumuha siya ng isang pares ng eleganteng itim na guwantes na gawa sa mamahaling sutla. Dahan-dahan niya itong isinuot sa kanyang mga kamay, tinatakpan ang peklat ng nakaraan at pinapalitan ito ng isang magandang balat, kayo ng kapangyarihan. Pumasok si Ate Gabriel Velez sa silid, may hawak na isang confidential folder. Madam CEO, kinagat na ng Montenegro Group ang ating ibinigay na golden bait sa pamamagitan ng Apex Capital. Tanggap na nila ang paunang pautang para sa proyektong Batangas Resort. Inabot ni Mercedes ang folder at binuksan ito. Sa ibabang bahagi ng kontrata, nakasulat ang pirma ng kinatawa ng Montenegro Enterprises. Ang pirma ay ginawa gamit ang isang kakaibang pulang tinta, ang kilalang lagda ni Clara Gonzalez. Ngunit nang buklati ni Mercedes ang kasamang lihim na audit report, nanlamig ang kanyang mga mata. Ipinapakita sa ulat na upang makuha ang pautang mula sa Apex Capital si Clara, ay naglakip ng mga yuwad na pamagat ng lupa na hindi totoong pagmamay-ari ng mga Montenegro. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Mercedes habang isinarado ang folder. Si Clara ang naglagay ng sarili niyang leeg sa bitag. Oras na para higpitan natin ang tali. Sa marang, yang silid-pulungan ng Montenegro Enterprises, ang kapaligiran na dati ay puno ng takot sa pagkabangkarot, ay pinalitan ng isang maingay na pagdiriwang. Sa ibabaw ng mahabang mesang salamin nakalatag ang pormal na panukala mula sa Apex Capital, isang kilalang subsidiary firm na may hawak na dambuhalang pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Inilagay ng kinatawan ng Apex Capital ang huling pahina ng kontrata sa harap ni Doña Aurora at Tristan. Ang Apex Capital ay handang magpasok ng 500 milyong piso para sa proyektong Batangas Resort. Pormal na pahayag ng kinatawan. Ngunit bilang pamantayan ng aming kumpanya,
Kailangan ninyong itala ang inyong mansyon at ang lupang kinatatayuan ng gusaling ito bilang kolateral para sa paunang pautang. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora sa matinding kagalakan. Ang kanyang mga kamay na napapalamutian ng mga mamahaling iyas ay bahagin langing inig habang binabasa ang halaga ng pondo. Ito na ang miracle na hinihintay natin, Tristan. Galak na wika ng matanda habang nakatitig sa kanyang anak. Makakabayad na tayo sa lahat ng bangko at maibabalik natin ang karangyaan ng ating pangalan sa buong lungsod. Sinasabi ko na sa'yo, hindi tayo papabayaan ng tadhana. Ngunit habang tinititigan ni Tristan ang mga legal na termino ng kontrata, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Masyadong mabilis ang transaksyong ito, Mama. Bakit napakadaling pumayag ng Apex Capital na magpasok ng ganyang kalaking pondo sa ating kumpanya habang alam ng lahat na tayo ay may krisis sa pananalapi? Parang may mali sa mga kondisyong ito. Isang mapanudyong tawa ang lumabas sa mga labi ni Clara habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Oh please, Tristan. Don't be so paranoid. Apex Capital is an international investment firm. Nakikita nila ang potensyal ng ating proyekto sa Batangas. Kung mag-aalinlangan ka pa dahil sa iyong mga walang katuturang takot, baka makuha pa ng ibang kumpanyang oportunidad na ito. Tama si Clara, Tristan. Patol ni Doña Aurora sa anak. Huwag mong sirain ang tanging pagkakataon natin dahil sa iyong pagiging duwag pirmahan mo na yan. Tumayo si Tristan at lumabas sandali ng silid pulungan upang palamigin ang kanyang ulo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lumang silid ng pananahi sa dulo ng pasilyo ng mansyon. Isang silid na nakalak mula nang iwanan nito ni Mercedes. Pumasok siya sa loob at tiningnan ang simpleng mesang gawa sa kahoy kung saan dating nagtatahi si Mercedes ng mga damit para sa kanilang anak. Inabot ni Tristan ang isang maliit na pilak na baul sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito, nakita niya ang lumang pamutol ng sinulid na ginagamit ni Mercedes. Hinalikan niya ito ng may matinding pait at bulong sa sarili. Mercedes, kung nandito ka pa, haayaan mo ba akong gawin ang bagay na ito? Ngunit ang boses ng kanyang ina na tumatawag mula sa pasilyo ay mabilis na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Bumalik si Tristan sa silid pulungan at kinuha ang panulat. Kasabay ni na Doña Aurora at Clara, nilagdaan nila ang kontrata ng Apex Capital. Sa bawat patak ng tinta sa ibabaw ng papel, hindi nila nalalamang pormal na nilang itinatali ang lubid ng bitag sa kanilang sariling mga leeg. Kumuha si Clara ng baso ng champagne at iniyalok ito sa bawat isa. Para sa bagong simula ng Montenegro Enterprises. Ngunit bago pa man madampi ng mga labi ni Tristan ang baso ng alak, ang pormal na telepono sa ibabaw ng mesa ay naglabas ng isang tuloy-tuloy at matunog na tawag. Inilagay ni Tristan ang baso sa mesa at inangat ang telepono. Hello, Montenegro Enterprises. Mr. Montenegro, ang boses ng punong guro mula sa paaralan ni Angel ay mabilis at puno ng matinding pagkataranta. Gusto po naming itanong kung bakit wala si Angel ngayon? Tumawag po ang kanyang sundo at sinabing hindi raw po nakita ang bata sa loob ng bakuran ng paaralan ngayong umaga. Nawawala po ang inyong anak? Nabitawan ni Tristan ang panulat sa kanyang kamay. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala na palitan ng isang nakakatakot na pamumutla habang ang kanyang puso ay pumipintig ng napabilis at napakasakit sa loob ng kanyang dibdib na tila ba isang ibong nakakulong sa isang madilim na hawla. Sa loob ng isang maliit na estasyon ng pulisya sa Maynila, ang malamig na liwanag ng mga ilaw sa kisame ay naglilitaw sa pagod na mukha ng 5 taong gulang na si Angel. Nakaupo ang bata sa isang wooden bench, basang-basa ang dulo ng kanyang damit habang mahigpit na nakayakap sa kanyang lumang manika. Pumasok si Tristan, kasunod si Clara. Sa sandaling makita ng babae ang bata, mabilis nitong tinahak ang distansya at galit na hinawakan ang braso ni Angel. Napakalaki mong sakit sa ulo, Angel. Sigaw ni Clara sa isang matalas na boses na nakakuha ng pansin ng mga pulis sa paligid. Alam mo ba kung gaano karaming trabaho sa kumpanya ang naantala dahil sa pagtakas mo? Ang dami naming ginagawang mahalagang bagay, tapos magpapahanap ka lang?
Napaatras si Angel sa matinding takot ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig habang ang mga bagong luha ay dahan-dahang umagos sa kanyang mga pisingi. Gusto ko lang po mahanap si Mama. Bago pa man makapagsalita uli si Clara, isang malakas na kamay ang humila sa kanyang balikat pabalik. Si Tristan. Ang mukha ng lalaki ay namumula sa galit, isang galit na mahabang panahon niyang itinago sa kanyang dibdib. Tigilan mo ang anak ko, Clara! Ang boses ni Tristan ay umalingaw-ngaw sa buong estasyon, puno ng matinding puot. Wag na wag mong sisigawan si Angel sa harap ko. Nagulat si Clara sa naging reaksyon ni Tristan. Inaayos ko lang ang ugali ng anak mo, Tristan. Lumalaki siyang walang disiplina at palasagot, tulad ng kanyang inang. Walang kwenta. Si Mercedes ay hindi kailanman sinigawan o sinaktan si Angel. Galit na tugon ni Tristan, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa loob ng 5 taon, pinalaki niya ang anak natin ng may buong pagmamahal at kababaang loob. Ikaw ang walang karapatang magsalita tungkol sa kanya o sa paraan ng pagpapalaki sa anak ko. Napatahimik si Clara, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkagulat at pahiya. Hindi niya inasahan na ang lalaking dati ay napakauru at madaling pasunurin ay maglalakas loob na sumigaw sa kanya ng ganoon. Umuwi sila sa mansyon nang walang sinumang nagsasalita. Pagkapasok sa bahay, idiniretso ni Tristan si Angel sa silid nito at dahan-dahang inihiga sa kama. Nang makatulog ang bata, dahil sa matinding pagod, umupo si Tristan sa gilid ng higaan. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak. Sa kabila ng pagtulog, ang maliliit na kamay ni Angel ay mahigpit pa ring nakakapit sa isang lumang manikang. Gawa sa basahan, ang manikang itinahi mismo ni Mercedes gamit ang sarili nitong mga kamay noong kaarawan ng bata. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang dahan-dahang gumapang sa puso ni Tristan. Naalala niya ang 5 taon ng kanilang pagsasama ni Mercedes. Kailanman ay hindi humingi ang kanyang dating asawa ng mga mamahaling iyas. Hindi ito nagreklamo sa kabila ng masasamang salita ng kanyang ina at ibinigay nito ang buong buhay nito para sa kanya at kay Angel. Ngunit ano ang ibinigay niya bilang kapalit? Itinapon niya ito sa putik at ulan ng dahil lamang sa mga salita ng ibang tao. Lumabas si Tristan ng mansyon at sumakay sa kanyang kotse. Kinuha niya ang kanyang telpon at tinawagan ang numero ng isang lihim na pribadong detektib na kilala sa lungsod. Santos! Boses ni Tristan nanginginig sa matinding pagkakasala. Gusto kong hanapin mo ang aking dating asawa na si Mercedes Valderrama. Alamin mo kung nasaan siya, kung ligtas siya, at kung paano ko siya makakausap muli. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Habang nakaupo si Tristan sa kanyang madilim na silid, nag-vibrate ang kanyang telepno. Isang mensahe mula kay Santos ang lumitaw sa screen na may kasamang nakalakip na larawan. Mr. Montenegro, ito ang larawan ng sasakyang kumuha kay Mercedes noong gabing itinapon siya sa labas ng inyong mansyon. Ang kotse ay nakatala sa ilalim ng pangalan ng Valderrama Enterprises. Mabilis na binuksan ni Tristan ang larawan. Ipinapakita rito ang isang matangkad at eleganteng babae na nakasuot ng itim na coat, dahan-dahang pumapasok sa loob ng isang mamahaling itim na sedan. Bagamat nakatalikod ang babae at hindi kita ang mukha, ang kanyang tindig ay puno ng karangalan at kapangyarihan. Ngunit ang higit na nagpalamig sa dugo ni Tristan ay ang anino na makikita sa refleksyon ng bintana ng sasakyan. Isang anino ng babaeng may suot na gintong, sing-sing na may malaking pulang ruby sa kanyang daliri. Isang iyas na tanging ang pinakamataas na pinuno lamang ng pamilya Valderrama. Ang may karapatang magsuot sa pinakamataas na palapag ng Valderrama Tower, ang silid-pulungan ng Apex Capital, ay napapalibutan ng mga salamin na nagpapakita sa buong tanawin ng lungsod ng Makati. Si Clara Gonzales ay nakaupo sa gitna ng mahabang mesang nakadikwatro habang ipinagmamayabang ang kanyang mga mamahaling iyas sa harap ng mga katulong at sekretarya. Inayos ni Clara ang kanyang mamahaling jacket at malamig na tiningnan ang sekretarya. Sinabi ng kinatawan ninyo na ang CEO mismo ng Apex Capital ang haharap sa akin na yon para sa huling pirma ng 500 milyong pautang. Siguraduhin ninyong hindi niya sasayangin ang oras ko. I am a very busy woman. Bumukas ang malaking pintuan ng silid-pulungan.
Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa makintab na marmol ay pumuno sa silid. Pumasok si Mercedes. Nakasuot siya ng isang eleganteng dark navy designer dress, may malapad na sombrero at isang manipis na blusang may mataas na letra na bahagyang nagtatago sa kanyang muha sa ilalim ng anino. Sa kanyang kanan ay nakatayo si Ate Gabriel Velez. Ang buong aura ni Mercedes ay naglalabas ng isang nakakapanginig na kapangyarihan at karangalan. Umupo si Mercedes sa kabilang dako ng mesa diretso ang likod at walang kahit anong galaw na nagpapakita ng kaunting kawalan ng tiwala sa sarili. Nagtaka si Clara sa kakaibang suot ng CEO. Ngunit, pilit niyang pinanatili ang kanyang mapagmataas na ngiti. Good morning, Madam CEO. Ako si Clara Gonzalez, ang executive partner ng Montenegro Enterprises. Masaya ako na personal mong hinarap ang transaksyong ito. As you know, aming kumpanya ay isa sa pinakasikat sa lungsod, kaya inaasahan ko magiging mabilis at maayos ang ating kasunduan. Nagsalita si Mercedes. Ang kanyang boses ay naging mas mababa, malamig at kontrolado, isang boses na malayo sa dating mahina at pabulong na boses ng babaeng itinapon nila sa ulan. Sikat, Miss Gonzalez. Wika ni Mercedes habang dahan-dahang itinatabi ang mga papeles sa mesa. Batay sa huling pagsusuri ng Apex Capital sa inyong mga ulat ng pananalapi ang Montenegro Enterprises ay may nakatagong utang na higit 300 milyon sa 5 magkakaibang bangko. Ang inyong mga proyekto ay nakahinto at ang inyong mga ari-arian ay halos nakasangla na ring lahat. Nanlamig ang ngiti ni Clara. Bahagya siyang napaayos ng upo. Pansamantala lang ang krisis na iyon. Kapag naipasok na natin ang pondo mula sa Apex Capital para sa Batangas Resort Project, maibabalik natin ang lahat sa ayos. Malinis ang mga pamagat ng lupang ibinigay namin bilang collateral. Isang malamig na usapan ang nagpatuloy habang binuwag ni Mercedes ang bawat kasinungalingan ng pananalapi ni Clara sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat tanong ni Mercedes ay tila isang matalas na kutsil, yun na humahawa sa peking balat, kayo ni Clara. Upang maibalik ang kanyang kumpiyansa, pilit na ipinagmalaki ni Clara ang kanyang personal na buhay. You don't need to worry about our stability, Madam CEO. Ako at si Tristan Montenegro ay nakatakda ng ikasal sa lalo madaling panahon. Tristan loves me very much at pagkatapos ng aming kasalang 2 malalaking pamilya natin ay magiging pinakamakasaysayan at pinakamakapangyarihan sa lungsod. Sa likod ng anino ng kanyang sombrero, ang mga labi ni Mercedes ay dahan-dahang nagkurba sa isang malamig at nakakatakot ng ngiti. Mahal ka ni Tristan, isip ni Mercedes sa kanyang sarili. Si Tristan ay nagmamahal lamang sa kaginhawaan ng pera at sa sarili niyang takot. Hindi ka niya mahal, Clara. Gagamitin ka lang niya tulad ng paggamit niya sa akin nung isipin niyang may pakinabang ako. Ang pag-ibig sa mundo ng negosyo ay isang napaka-perpektong balat, kayo Miss Gonzalez. Mahinahong tugon ni Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa tainga ni Clara. Lalo na kapag ang pag-ibig na yon ay nakatayo sa ibabaw ng dumi at lason na itinapon ninyo sa ibang tao. Kumunot ang noo ni Clara, nakaramdam ng kakaibang ines sa pananalita ng CEO. Hindi ako pumunta rito para mag-usap tungkol sa pag-ibig. Nandito ako para sa pera. Pirma na lang ang kailangan upang matapos na ito. Kinuha ni Clara ang panulat at mabilis na inilagay ang kanyang lagda gamit ang pulang tinta sa ibabang bahagi ng formal na kontrata ng pautang. Inihagis niya ang papeles pabalik sa gitna ng mesa. Inabot ni Mercedes ang kontrata. Sa sandaling yon ang mga daliri ni Clara ay aksidenteng dumampi sa itim na guwantes na sutla na suot sa kanang kamay ni Mercedes. Isang matinding malamig na panginginig ang mabilis na gumapang mula sa daliri ni Clara patungo sa kanyang buong gulugod, isang kakaibang takot na tila ba nakahawak siya sa isang malamig na bangkay mula sa nakaraan. Napasingap si Clara at mabilis na inilayo ang kanyang kamay habang ang kanyang puso ay pumipintig na mabilis sa hindi maipaliwanag na takot. May problema ba, Miss Gonzalez? Tanong ni Mercedes habang dahan-dahang kinuha ang panulat. Wala. Nanginginig na tugon ni Clara habang mabilis na kinuha ang kanyang mamahaling bag. Salamat sa oras. Aasahan ko ang pagpasok ng pondo sa aming account bukas. Tumayo si Clara
at mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng silid pulungan upang umalis. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, tumingin siya sa malaking refleksyon ng salamin sa dingding. Sa refleksyon ng salamin, nakita ni Clara na dahan-dahang inaalis ni Mercedes ang itim na guwantes sa kanyang kanang kamay. Sa ibabaw ng palad ng CEO, lumitaw ang isang malinaw at pink na peklat ng paso. Isang paso na may hugis at laki ng isang tasa ng mainit na tsaa. Mabilis na napahinto si Clara sa kanyang paglalakad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at pagdududa habang mabilis na lumingon pabalik sa silid pulungan. Isang malaking pagsabog sa mundo ng negosyo sa Maynila ang naganap noong kasunod na umaga. Ang mga pahayagan at mga palabas sa telebisyon ay napuno ng mga balita tungkol sa isang malaking anomal. Yaang mga pamagat ng lupang ginamit ng Montenegro Enterprises bilang collateral sa Apex Capital ay lumabas na mga huwad at walang bisang legal. Sa loob lamang ng ilang oras, ang halaga ng mga stock ng Montenegro Group sa merkado ay bumagsak ng higit 80%. Ang mga bangko na dating nag-aalinlangan ay mabilis na nag-freeze sa lahat ng bank account ng pamilya Montenegro upang protektahan ang kanilang sariling pera. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga Montenegro, ang katakutan at galit ay pinalitan ang dating karangyaan. "Ano ang ginawa mo, Clara?" Sigaw ni Doña Aurora ang kanyang boses, ay naging paos at nanginginig habang inihahagis ang pahayagan sa ibabaw ng glass table. "Sabi mo ay malinis at ligtas ang mga dokumentong yon. Bakit nalaman ng media at ng Apex Capital na peking pamagat ng lupa ang ibinigay mo?" Nakatayo si Clara sa tabi ng hagdanan na mumutla at pawisan ang sa matinding takot. "Hindi ko alam sinigurado ng tao ko sa Registry of Deeds na walang sinumang makakapansin sa mga dokumentong yon. May nagkanulo sa atin, Tita Aurora. May naglabas na mga lihim na audit report sa media. Kasinungalingan!" Patol ni Doña Aurora, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa kanyang prospective na manugang. "Sinira mo ang ating pamilya. Ikaw ang nagtulak sa amin na pirmahan ang kontratang yon." Pumasok si Tristan sa sala, hawak ang kanyang telpon o natuloy-tuloy sa pagtawag. "Kinausap ko ang abogado ng Apex Capital na si Ate Gabriel Velez. Sinubukan kong humingi ng extension para sa ating pautang, ngunit malamig niya akong tinanggihan." "Ano ang sinabi niya, Tristan?" Tanong ni Doña Aurora na may halong pag-asa sa kanyang boses. Yumuko si Tristan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Sinabi niya na ang kanilang CEO ay walang anumang konsiderasyon para sa mga taong gumagamit ng panloloko. Default na ang ating loan ngayong araw at binigyan nila tayo ng 3 araw lamang upang bayaran ang buong 500 milyong piso o formal na nilang kukunin ang mansyong ito at ang ating pangunahing gusali. Napaupo si Doña Aurora sa sofa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha ng matinding pagkahamak at takot. Dahan-dahan siyang tumingin sa malaking estat, ang gawa sa marmol na nakatayo sa foyer ng mansyon, ang estatwa ng founder ng pamilya Montenegro na nagpapakita ng kanilang nakaraang karangalan. Napagtanto ng matanda na sa loob ng 3 araw, ang lahat ng simbolo ng kanilang kapangyarihan ay mawawala at mapupunta sa kamay ng isang hindi kilalang CEO. Samantala sa ikalawang palapag, mabilis na nag-i-impact si Clara sa kanyang silid. Inilagay niya ang lahat ng kanyang mga mamahaling iyas alahas at natitirang cash sa loob ng 2 malaking maleta. Nahuli siya ni Tristan habang pumasok sa silid. "Saan ka pupunta, Clara? Iniimbak mo ba ang natitirang pera ng kumpanya habang kami ng mama ko ay nahaharap sa pagkabangkarot?" Lumingon si Clara na may matalim at malupit na tingin, wala na ang dating laming sa kanyang boses. "Akin ang perang ito, Tristan. Hindi ko kasalanan na naging tanga kayo ng ina mo para paniwalaan ang lahat ng sinabi ko. Kung ayaw mong makulong kasama ng ina mo dahil sa mga utang ninyo, gumawa ka ng paraan. Isinumpa mo sa akin na tutulungan mo ang pamilya ko." Galit na sigaw ni Tristan habang hinahawakan ang kamay ni Clara. "That was before everything went to hell." Sigaw ni Clara pabalik habang pilit na kumakawala. "Aalis ako patungong Estados Unidos bukas ng gabi. At kapag hindi mo naayos ang problemang ito, bago iyon, iiwanan ko kayo ng ina mo sa kangkungan." Naiwan si Tristan na nakatayo sa gitna ng silid
habang ang bawat pag-ugoy ng pendulum ng lumang orasan sa dingding ng pasilyo ay tila ba isang mabigat na pait na nagpapaalala sa natitirang oras bago ang kanilang tuluyang paghatol at pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan at takot na bumabalot sa mansyon ng mga Montenegro, ang 5 taong gulong na si Angel ay tahimik na nag-impact ng kanyang maliit na damit sa isang lumang paper bag. Ang narinig niyang pag-aaway ni na Doña Aurora at Clara tungkol sa pag-aalis sa kanya sa bansa ay nagtanim ng isang matinding takot sa kanyang murang isipan. Ayaw niyang mapalayo. Ang tanging nasa isip ng bata ay ang hanapin ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga babala mula sa bangko, ginamit ni Angel ang pagkakataon upang tumakas sa maliit na likod bahay. Makalipas ang ilang oras na tagpuan ng isang naglalakad na pulis ang bata sa isang madilim na sulok malapit sa isang park sa Maynila. Umiiyak ito ng malakas habang nakayakap sa kanyang manika paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanyang ina. Agad na ipinagbigay alam ng pulis siyang insidente sa mga magulang at hindi nagtagal ay dumating sina Tristan at Clara upang sunduin ang bata. Subalit sa halip na yakapin at aluin ang anak si Clara ay agad na nagbuhos ng galit. Ngunit bago pa man masakta ni Clara ang bata sa pamamagitan ng kanyang matatalim na salita si Tristan, ay mabilis na humarang at ipinagtanggol si Angel isang pambihirang sandali kung saan ipinakita ng ama ang kanyang pag-aaruga sa kabila ng sarili nitong mga problema. Kinaumagahan, habang ang buong mansyon ay tulog pa at nag-aaway sa kani-kanilang mga sikreto, isang mamahaling itim na sasakyan ang tahimik na pumarada sa labas ng pribadong paaralan ni Angel. Si Mercedes, na nakasuot ng isang simpleng puting damit at may suot na salaming pang-araw upang itago ang kanyang mukha, ay lumabas mula sa sasakyan. Alam niya ang iskedyul ng bata dahil sa detalyadong ulat ng kanyang mga tauhan. Nakaupo si Angel sa may tabi ng hardin ng paaralan na kayuko at malungkot ang mukha habang hinihintay ang pagbukas ng kanyang klase. Umalis sandali ang kanyang personal na gwardiya upang bumili ng tubig sa malapit na tindahan. Dahan-dahang lumapit si Mercedes. Nang maramdaman ang presensya ng isang tao, lumingon si Angel. Sa sandaling makita ng bata, ang mukha ng babae sa kabila ng salamin nanlaki ang kanyang mga mata. "Mama?" Bulong ng bata, ang boses ay nanginginig sa matinding gulat at saya. Hindi na napigilan ni Mercedes ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Sinalubong niya ang pagyakap ni Angel na mabilis na isiniksik ang muka sa leher ng kanyang ina habang umiiyak ng napakalakas. "Anak ko, ang aking bunso," bulong ni Mercedes habang ang kanyang sariling mga luha ay pumatak sa balikat ng bata. "Huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Hinding-hindi na kita iiwan muli." "Mama, takot na takot po ako sa bahay," iyak ni Angel habang mahigpit na nakakapit sa damit ni Mercedes. "Sabi po nila, Clara ay ipapadala nila ako sa ibang bansa. Ayoko po roon. Gusto ko po sumama sa inyo." Hinawakan ni Mercedes ang mukha ni Angel. Pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang kamay na natatakpan ng sutla. "Makikinig ka sa akin, Angel. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Isang araw na lang at kukunin kita mula sa mansyong iyon. Magiging malaya na tayo magpakailanman. Tiwala lang kay Mama, okay?" Tumango ang bata habang pinipunasan ang mga luha. "Opo, Mama. Maghihintay po ako." Bago pa man makabalik ang gwardiya mula sa tindahan, mabilis na hinalikan ni Mercedes ang noo ng kanyang anak. Tumayo siya, isinuot muli ang kanyang salaming pang-araw at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ang kotse papalayo sa paaralan, lumingon si Mercedes. Sa rear-view mirror pinapanood ang maliit na anino ng kanyang anak na kumakaway habang nakatayo sa gate. Ang kanyang mga mata ay naging matigas at puno ng determinasyon. Ang bawat sandali ng paghihirap ay malapit ng magbayad. Sa loob ng silid-pulungan ng sarili niyang kumpanya si Tristan ay nakatayo sa harap ng malaking bintana habang tinititigan ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Ang kanyang isip ay gulong-gulo.
Ang mga ebidensiyang ibinigay ng pribadong detect tungkol sa mga pekeng larawan na ginamit ni Clara upang sirain ang kanyang pagsasama kay Mercedes ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumukas ang pinto at pumasok si Clara bitbit ang kanyang mga dokumento at mukhang inis na inis. Tristan, kailangan nating ayusin ang mga papeles sa bangko ngayong hapon bago pa lumala ang sitwasyon. Simula ni Clara ng walang anumang emosyon. At huwag ka nang mag-aksyaya ng panahon sa pag-iisip tungkol sa bata. Pagkatapos nating makuha ang huling pondo, iiwan na natin ang lahat ng ito. Humarap si Tristan kay Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng dating takot o pagkamasunurin. Ito ay puno ng malalim na puot at pandidiri. Alam ko na ang lahat, Clara. Pormal na wika ni Tristan, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Alam ko na ikaw ang nagbayad sa investigador upang kumuha ng mga peking litrato ni Mercedes. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Napatigil si Clara sa paglalakad. Ang kanyang muka ay namutla sandali, ngunit agading bumalik ang kanyang mapang-uyam na ngiti. At ano ngayon kung ginawa ko yon? Nagawa ko yon dahil gusto kita. Dahil gusto kong mapasa akin ka? Kundi dahil sa bobo mong desisyon na paniwalaan ako, Eddie. Sana wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Wala kang konsyensya. Bulong ni Tristan habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Niloko mo kami ng nanay ko. Ginawa mong sunod-sunuran ng pamilya namin sa iyong kasakiman. Huwag mo ako masabihan ng ganyan, Tristan, sigaw ni Clara habang itinuturo ang mukha ng lalaki. Ikaw ang walang bayag. Kung hindi dahil sa pera ko, matagal nang nakulong ang nanay mo, kaya huwag ka magmalinis sa akin. Tumalikod si Tristan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Tapos na ang lahat, Clara. Hinding-hindi na kita pakakasalan. At hinding-hindi na kita hahayaang lumapit pa kay Angel. Isang nakaka-insultong tawa ang pinakawala ni Clara. Huli na ang lahat para umatras ka, Tristan. Nilagdaan mo na ang mga kontrata ng Apex Capital. Naibigay ninyo na ang mansyon at ang kumpanyang ito bilang kolateral. Wala na kayong pag-aari. Kung hihiwalayin mo ako ngayon, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay kakalad ka rin kayo ng nanay mo sa kalsada ng walang-wala. Tumalikod si Clara at padabog na lumabas ng silid, iniwan si Tristan na nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling pagkawasa. Napaupo si Tristan sa kanyang silya at inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, ang kanyang huling depensa ay bumagsak. Napagtanto niya na ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina at ang kanyang madaling pagpapadala sa tukso, ang siyang pumatay sa nag-iisang babaeng tunay na nagmaahal sa kanya ng walang kapalit. Habang umiiyak ang lalaki sa loob ng kanyang madilim na opisina, ang huling orasan ng Montenegro Enterprises ay patuloy sa pag-ikot. Nagbababala na ang oras ng kanilang pagbabayad ay dumating na. Sa takdang oras ng 10:00 ng umaga, ang malaking silid-pulungan ng Montenegro Enterprises ay napuno ng matinding tensyon. Doña Aurora at Tristan ay nakaupo sa mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay namumutla habang hinihintay ang pagdating ng kinatawan ng Apex Capital upang pormal na isagawa ang foreclosure at pag-aalis sa kanila sa kumpanya. Bumukas ang mga pintuan ng silid-pulungan. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Mercedes. Hindi na siya nagtago sa likod ng sombrero o belo. Suot ang isang makapangyarihang puting coat suit na sumisimbolo sa kanyang ganap na kapangyarihan at kadalisayan. Naglakad siya ng may taasno. Sa kanyang tabi ay sina Ate Gabriel Velez at Lola Amanda. Ang gintong singsing na may ruby sa kanyang daliri ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng silid. Napatay si Doña Aurora. Sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa gulat at hindi makapaniwala. Mercedes, paano nangyari ito? Anong ginagawa mo rito? Si Tristan naman ay napatulala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatitig sa mukha ng babaeng itinapon niya sa ulan. Ilang linggo na ang nakararaan. Ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon ay hindi na ang mahina at mapagkumbabang asawa na kanyang inalipusta, kundi ang reyna ng isang dambuhalang imperyo. Umupo si Mercedes sa pinakaulo ng mesa, ang upuan ng CEO. Tiningnan niya ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay
ng may malamig at matalim na paningin. Nagulat ba kayo, Doña Aurora? Mahinahong tanong ni Mercedes. Ang boses ay malenaw at pumuno sa buong silid. Inisip ninyo marahil na habang buhay akong mananatili sa putik kung saan ninyo ako itinapon. Ngunit nagkamali kayo. Ikaw, Nanginginig na tura ni Doña Aurora habang itinituro ang dalaga. Ikaw ang may-ari ng Apex Capital? Ikaw ang bumili sa aming mga utang? Oo, sagot ni Mercedes nang walang pag-aalinlangan. Ako ang bumili sa inyong mga utang, Doña Aurora. At sa pamamagitan ng mga wad na dokumento at mga ilegal na transaksyon na isinagawa ng inyong pamilya at ni Clara, meron akong buong karapatang ilagay kayo sa bilang. Guan ngayon din. Tumayo si Tristan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi habang lumalapit sa mesa. Mercedes, parang awa mo na. Nagkamali ako. Nabulag ako sa kasakiman at sa mga kasinungalingan ni Clara. Patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Isang malamig at maikling tawa ang pinakawala ni Mercedes. Mahal Tristan, ang salita niyan ay walang espasyo. Sa isang pusong sinunog ninyo sa sarili ninyo mga kamay. Huwag mong tawaging pag-ibig ang isang relasyon na itinayo sa ibabaw ng kawalang hiyaan at panlilinlang. Inilagay ni Ate Gabriel Velez ang huling dokumento sa harap ni Tristan, ang kasunduan ng ganap na paglilipat ng custody ng batang si Angel at ang pagpapatawad sa mga kasong kriminal kapalit ng kanilang tuluyang pag-alis sa kumpanya at buhay ni Mercedes. Pirmahan ninyo, malamig na utos ni Mercedes. At habang buhay na kayong lumayo sa amin. Habang nakatitig sa mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng mesa si Doña Aurora, ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay na magdikta at mang-alipusta sa iba, ay nanginginig habang hawak ang panulat. wala na tayong magagawa, Mama. Bulong ni Tristan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kanyang ina. Nakuha na niya ang lahat. Kung hindi natin pipirmahan ito, baka makulong tayo dalawa. Sa huli pinilit ni Doña Aurora na ilagay ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Ang kanyang balbas ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Si Tristan naman ay sumunod, ang bawat guhit ng kanyang panulat ay tanda ng tuluyang pagkawala ng kanyang pamilya, ng kanyang karangalan at ng babaeng minsan ay nagmahal sa kanya ng tapat. Kinuha ni Ate Gabriel Velez ang mga dokumento at sinuri ang mga lagda. Pormal nang naipatala ang lahat. Ang kumpanyang ito at ang lahat ng inyong ari-arian ay nasa ilalim na ng pangalan ng Valderrama Enterprises. Tumayo si Mercedes mula sa pagkakaupo. Tinitigan niya ang mag-ina sa huling pagkakataon, isang tingin na walang galit, kundi isang malalim na kawalang bahala. Ang kawalang bahalang iyon ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong minsang umabuso sa kanyang kabaitan. Tapos na ang laro, wika ni Mercedes. Huwag na kayong magpapakita pa sa amin kailanman. Paglabas ni Mercedes sa gusali, sumakay siya sa kanyang kotse patungo sa paaralan ni Angel. Pagdating doon, sinalubong siya ng kanyang anak na may suot na maliit na bag. Tumakbo si Angel palapit sa kanya at ibinigay ang pinakamaligayang yakap sa buong mundo. Mama, totoo na po bang kasama na kita palagi? Tanong ng bata habang nakatingin sa mga mata ng kanyang ina. Hinalikan ni Mercedes ang noo ng kanyang anak habang ang mga luha ng tagumpay at kaluwagan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Oo anak ko, ligtas na tayo. Tayo na umuwi na tayo sa ating tahanan. Habang umaandar ang sasakyan patimog, palayo sa maingay at maduming Maynila patungo sa payapang dalampasigan ng Batangas kung saan naghihintay si Lola Amanda, naramdaman ni Mercedes ang init ng araw at ang simoy ng hangin. Ang mga sugat ng kahapon ay naging pilat na nagpatatag sa kanya at ang gintong liwanag ng bukas ay tuluyan nag-alis sa dilim ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng hapon na nag-aagaw ang liwanag at dilim sa baybayin ng Batangas, ang hangin ay may dalang malamig na simoy mula sa dagat at ang amoy ng basang buhangin. Sa simpleng hardin ng Nipahut, si Lola Amanda ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang lumang paso, habang sa malapit ay nakaupo si Mercedes. Pinapanood ang kanyang anak na si Angel
na masayang nagtatakbuhan kasama ang mga alon. Makalipas ang ilang buwan, mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montenegro ang Maynila, ay nanatiling isang malayong alaala ng isang mabigat na panaginip. Si Tristan at ang kanyang ina ay napilitang lumipat sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, namumuhay sa kahirapan at pinaninindigan ang mga utang na naiwan. Si Clara naman ay tuluyang lumipat patungong ibang bansa nang walang dalang. Kahit anong pera mula sa pamilya Montenegro, iniwan si Tristan sa sarili nitong pagsisisi. Ngunit dito sa Batangas, ang mundo ay tahimik, payapa at puno ng buhay. Lumapit si Lola Amanda at naghain ng 2 tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Umupo ito sa tabi ni Mercedes at tiningnan ang batang si Angel na masayang tumatawa habang sumasalubong sa paglubog ng araw. Maganda ang paglubog ng araw ngayon, Hija, mahinahong wika ng matanda. Tila ba sinasabi sa atin na matapos ang pinakamahabang gabi ang liwanag ay palaging babalik? Ingumiti si Mercedes, kinuha ang tasa ng tsa at dahan-dahang uminom. Tama kayo, Lola. Akala ko noon ang pagpapatawad ay isang kahinaan. Akala ko kapag nagpatawad ka, ibig sabihin ay kailangan mo kalimutan ang lahat ng sakit. Ngunit naintindihan ko na ngayon, ang pagpapatawad ay ang pagputo sa tanikala na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Pinalaya ko sila, at sa pagpapalaya sa kanila, pinalaya ko rin ang aking sarili. At anong naging aral mo sa lahat ng ito, Mercedes? Tanong ni Lola Amanda habang nakatingin sa kanyang alaga. Na ang ginto ay talagang sinusubok sa apoy. Sagot ni Mercedes habang itinaas ang kanyang kanang kamay kung saan ang singsing na ruby ay kumikislap sa ilalim ng huling sinag ng araw habang ang lumang peklat ng paso sa kanyang palad ay naging tanda na lamang ng isang digma ang kanyang napanalunan. Ngunit ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito ay hindi ang yaman o ang kapangyarihan. Ito ay ang kapayapaan ng puso, ang pagmamahal ng isang pamilya at ang karangalan na manatiling tapat sa iyong sarili. Tumakbo palapit si Angel sa kanila, basang-basa ang dulo ng damit, ngunit puno ng ngiti ang muka. Mama, Lola, tingnan ninyo ang nakuha ko, sigaw ng bata habang iniladlad ang isang maliit na shell na hugis bituin mula sa buhangin. Niyakap ni Mercedes ang kanyang anak nang mahigpit ibinaon ang kanyang muka sa mabangong buhok nito. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang ganap na kapanatagan. Ang bagyo ay tapos na, ang putik ay nahugasan na, at ang ginto ng kanyang buhay ay muling nagdingning sa pinakamataas nitong liwanag.